Marami mga netizen ang nagalit at kuhang-kuha ang kanilang inis nang mapanood nila ang mga videong ginawa ng lalaking ito habang kausap nga ang isang babae sa video call kung saan ang babaeng ito ay nagtatrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa at ang lalaki naman ay nasa Pilipinas. Ang siste, ang lalaki ay tumatawag para lamang humingi ng pera at hindi nga nito parang naiisip kung anong hirap ang dinaranas itong kanyang kapartners sa ibang bansa para lamang makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Ikaw na lang ang humusga kung ano masasabi mo rito. Tama ba na ganito na pagbigyan na lamang ng mga ibang OFW ang kanilang partner sa Pilipinas na abusuhin ang kanilang kabaitan? Kung for good ka, dito ka na lang sa bahay. Ako na lang ang magtatrabaho. Kasi ang tagal mo sa abroad, deserve mo naman na magpahinga. Perfect. Yan ang ibubuhay mo sa akin. Wala ka namang trabaho. Over-age ka na pag mag-apply ka ng abroad. 40 anyos ka na Mabubuhay naman siguro tayo niyan dito. Ganito na lang. Magtitinda ako ng taho. Iitim ka niyan. Ayaw ko pa naman na iitim ka. Ganito nga. Magtitinda ako ng taho pero style grocery. Dito lang sa bahay. Hindi na ilalako. Dito lang sa bahay. Di ba? Galing ka talaga mag-isip. Sarap maghiwalayan, diba? Dapat kasi ang padala mo sa akin, kinsenas tapos katapusan. 2 beses sa isang buwan dapat. Alam mo naman yung sahod dito is every end of the month lang. Bakit sinas-kisintinas kapag nalalaman? Dapat nga ganun. Di ba, kinsenas tapos katapusan. Para 2 beses mo ako papadalan. Hindi ako nagkakakain ng mga ganitong noodles. Masama sa katawan ng noodles Ganito yung sahuran dito sa abroad. Hindi nga, ang gusto ko nga, kinsenas at katapusan ang padala mo. Yun ang gusto ko. Hindi, bahala ka. Pagkunin mo lang muna yung pinapadala sa'yo, pagkasyahin mo na lang muna. Ito lang yung pagkain ko dito. Hindi ka ba naawa sa akin? Cup noodles lang yung pagkain ko. At least may kinakain kaysa wala talaga. Okay na yan Mabubusog ka naman yan. Hindi ka ba nakukonsensya na nasa abroad naman akong asawa ko? Tapos cup noodles lang yung kinakain ko. Hindi ka man lang... Diba pinadala naman kita, diba? Ba't yan lang yung binili mo? Wala na nga. Ubus na yung pinadala mo. Kaya ito na lang yung... Hindi, magtiis ka muna yan. Di ba malaki na... Malaki naman yung sahod mo dyan. O diba? Dapat kasi... Katapos ang kita pinadalaan. Dapat kasi ang padala... Kinukwenta ko kung magkano na yung napaldo ko Di 20, 45, 65,000 na. Paldo talaga ako Tapos? Paldo ako ba? Kasi lagi mo pinapadalahan. Mahal naman kasi kita Ito yung kaya wag ka na magtampo kung bakit hindi ako nakatawag agad. Nililista ko kasi ang alam ko magpapadala ka na naman di kumbaga nasa isip ko na papaldo na naman sila Riboy. 20,000 na naman. 20,000 na naman yung ipapadala mo, paldo na naman ako. Every sahod ko padalhan kita. Sa asawa mo magpapadala ka pa? May trabaho naman yun. Padalhan. Di wag ka na magpadala sa asawa mo, sa akin na lang, no? Sa'yo na lang talaga. Di lilista ko na dito 20,000 para alam ko na kung magkano yung naiipon ko. Magpapadala lang ako sa mga bata ko. Pero sa akin, magkano papadala mo? 20,000 talaga? Oo. Di sige, lilista ko na dito para maano ko na kung magkano yung naiipon ko. Ba't ka na batawag? Kasi may trabaho ako. Hindi. Wala mong maaga. Akala ko papadalan mo ako ngayon. Hindi nga. Di pa nga natapos yung buwan. Padala. Grabe naman. Wala na akong pera dito. Sige na. May trabaho na ako. Padalan mo ako Iwan ko. Pagigising ko. Panalagan yung bungad mo sa akin. Ano? Paano to? Wala na naman akong pera. Nakainis ka na. Iwan ko Libre tawag na lang. Magtatanong kung kailan magpadala. Mabuti pa siguro i-block na lang kita. Huwag mo akong i-block kasi mawawalan ka ng gwapong asawa. Gwapo nga. Pero yung mukhang bibig na lang palagi, padala. Hindi ko yung napakinabangan mo kung kapuhan mo Pinabangan ko dyan is stress yung mapapala ako sa'yo. Paano tayo magkakaroon ng forever nito kung hindi mo ako papadalahan? Sige na.
Mabali na. May pasok na ako. Basta padala mo. Ang pinasa ko sa'yo. Sige. Panoorin mo. Sige, wait lang. I-play ko. Ano, gusto mo rin ba yung ganyan? Oo. Yung may patarpulin pag uwi mo? Aba, oo. Gusto ko. Di, Pa naman, welcome ka sa pag-uwi na may tarpaulin, di ba? Ang saya-saya kaya. o magpapagawa ako ng tarpaulin ng ganyan. Nagtanong na nga ako dito 10,000 daw. Ha? 10,000 yung ganyang tarpaulin na may welcome home. Sobra, ang mahal naman. At least may tarpaulin. Padalhan mo ako ha. Ipapagawa kita ng tarpaulin. Para naman, isa tayo sa airport. Natawa ko sa'yo. Magsusurprise ako sa pera ko din pa sa'yo. Tarpaulin. At least sikat tayo sa airport pag baba mo. May malaking tarpaulin na ganun Sana ko mag-surprise. Hindi pera ko, pera mo yun. Surprise nga sa'yo yun Ano, Pa ako. padala mo ako. Magpapagawa ako ng ganun ng tarpaulin para sikat tayo. Tinanong pa. Mag-viral tayo niyan, sigurado. Padalan mo lang ako ng 10,000. Happy na sana ako. Gusto ko din sana. Sa akin at pera ko pa yung ipapagawa. Nainggit kasi ako doon nasa video. May patarpulin pa siya. Nakakatawa. Ito aminin natin, nakakatawa man panoorin yung ibang part ng video, pero alam nating nag-e-exist yung mga ganitong klaseng relasyon sa Pilipinas. Karamihan nga sa atin ay mas pinapairal ang puso kaysa sa kanilang utak. Mas nababalot nga ng sinasabi nilang pag-ibig ang kanilang pagsasama, pero hindi naman ito ginagamitan ng utak. At nagiging bobo nga sila pagdating sa bagay na yan. At doon sa mga tao naman na nasa Pilipinas na masyadong asa na lamang sa kanilang karelasyon na nasa ibang bansa, sana ay maisip nyo kung ano pinagdadaanan ng mga ito. At narito nga ang isang sample video na isang sitwasyon ng isang Pilipina kung papaano siya nagtatrabaho at kung papaano siya humaharap sa mga iba't ibang hamon na nararanasan niya makapagpadala lamang ng pera para sa inyo. Clean your room, يلا I'm خلصيني. cleaning, Mom. You are cleaning? This is the cleaning? No, I Look, even the office, when I called him now, he said that he will scream on you and he will beat you tomorrow. And I told him I don't want you anymore. He said he will scream on you and give you back here. I said no, I don't want her back. Because there is a contact, you understand? I am talking to you, you look at me. When I talk to you, you look at me and you be polite. You be polite or I will put you now in the street. You understand? And I will take back the money. Now I will call them to give me back the money. You be polite and you answer politely. We were good to you. You answer politely. Stop! Ang napanood yung mga video ay isang content lamang. Pero ito nga ay sumasalamin sa realidad ng buhay ng mga Pilipino at ng isang lalaki na nasa Pilipinas na umaasa nga lamang sa kanyang asawa. Sana nga ay maisip natin na sa bawat padala na binibigay ng inyong mga kaanak na nagtatrabaho sa ibang bansa ay dugo at pawis ang puhunan nila dito. Perfect. At sana ay hindi lamang basta pagtanggap ng padala ang kaya nating gawin, sana yung mga pinapadala nila ay gawin natin para tayo mismo ay makatulong sa kanila at kapag dumating ang panahon na nag-for good na ang ating kapartner na nasa ibang bansa, ay hindi niya masasabing walang napuntahan ang kanyang pinaghirapan. Dahil nakakalungkot nga ang mga pangyayari na ang isang OFW ay nagtagal sa ibang bansa at pag uwi niya ng Pilipinas ay baon pa rin sila sa utang at wala nga napuntahan ang mga pinaghirapan nito. At kung nagustuhan niyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.